Hello, magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung lingkod Dance Donel Sulyap dito po sa El Salvador Broadcasting na po. Wala po yung ating kaibigan na si Fernan Hota, yun po sa kanyang programa Alerto Balita. Dala po na nagkaroon po ng malakas sa pag-ulan dyan po sa may lugar ng Parañaque, Pasay. Kaya hindi po siya nakarating, dala po ng lakas ng ulan. Siya po yung nakamotor, kaya umihingi po siya ng pamanhin sa pansamantalang di po niyang pag-ere. Pero mag-ayos po sa kanya, magre-report daw po siya, buhat po doon sa kanyang lugar. O kaya, antabayanan po natin yung kanyang pong pag-uulat. Na po, sa lahat po naman po ng mga nagsisimba, ayan pong mga mandurukot, mga slasher, na po, naglipa na po dyan sa lugar na yan. Kaya ingatan nyo po ang inyong mga daladalahan, lalo na ang inyong mga pitaka sa inyong bag. No po? Nakikita nyo po dyan sa may lugar ng Quiapo, Carriedo, no po? Yung po mga kabataan na nagtitinda ng plastic na umiikot yung kamay na sa loob ng plastic, ayan po'y mandurukot. Kaya titingnan nyo po, yung mga bata, akala nyo, nakakaawang tingnan. No? Kasi mga bata, naghahanap buhay. Pero ang pinaghahanap buhayan po niyan, yung pong pandurukot. Kaya ingat-ingat po kayo. No po? Doon po sa laging nagsisimba. No? Kasi nakakapanghinayang na yung pong dala-dala nyong pera, mapupunta lamang sa mga mandurukot na yan. Okay Doon po sa aking pamangkin na kararating lang buhat po sa paglalayag sa Japan, binabati ko na isang maligayang pagbabalik sa Pilipinas at ikaw ay magbibigay ng kasiyahan sa iyong mga kapatid at mga pamangkin. No? Yan po ang aking pong apo buhat po sa Japan. Okay Ito na po sa ating pong pag-uulat na po. Ayun po, ano ba PLDT? Ano ba naman yung ginagawa nyo? Ayusin nyo yung pong mga net na dapat magagamit para po sa pag-uulat. No? Putol-putol. Kung putol-putol din kayo ang gawin namin pagbabayad sa inyo, paeg ba kayo? Ayusin nyo. Kasi dapat meron ka. Ay nako. Kung kayo lang ganyan, maraming mabubwisit sa inyo sa PLDT na yan. Hindi yan long distance, baka short distance na lang yan. Kada magre-report kami, putol. Maghihintay na naman ako yung panibagong ano ba naman yan? Sana maayos nyo naman kasi ito'y pamamahayag, hindi ito pagchichismis. No? Ito'y mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa, no? Sa ating kapaligiran. Kaya sana ayusin nyo naman PLDT. Nalako. Yan po, nagagalit na rin po ang ating kapatid sa pamamayag, si Fernando Hota. Ano ba nangyayari? Kapatid, sabihin mo na nga dyan po sa PLDT na yan na ayusin ang kailang mga pagbibigay ng net para sa ating studio. Hindi lang sa atin, maraming nangyayaring ganyan. No? Emergency, hindi ka makatawag, hindi mo magamit yung net mo. Kasi, humihina. Kagaya niyan, na naman. Ano ba naman yan, PLDT? Ay nako, baguhin yung sistema nyo. Balihasa, kayo lang sana magkaroon pang ibang network, no? Ibang magkaroon ng komunikasyon na talagang magiging maayos yung para po sa ating mga ginagamit. Lagi umaasa lang sa inyo, tapos ganyan naman ang trabaho nyo, palagi offline kayo. Yan. Na naman. Mamaya off na naman. Ano ba yan? Parang switches yan Parang yung pag sinida mo ilaw, on. Papatay, off. On and off. Anak kayo ng mga hapon, no? Sana nga, kung putol-putol lang yung serbisyo, dapat putol-putol din ang pagbabayad sa inyo. Anak, nako, ayoko magalit, Ayoko magalit. Anak kayo ng mga, magpapasko. Lalo na siguro pagdating ayan na. Pagdating ng Kapaskuhan, baka lalo na mawala yung net na gagamitin ng tao, no? Pero siguro sa malalaking network, hindi pwede yung ganyan.
No? Oh, yun naman. Kita nyo naman, ha? Okay, ha? Shoutout muna po tayo. Bati natin ang Merry Christmas sa lahat po natin mga manonood. At yung mga nakikinig, lalo pa yung ating mga kamag-anak na dyan sa abroad. Si Ate Tess, Alex Donel and family. Na po, sa Canada naman, si Bert and Rita Giyang, si Rwana and Brando, Tolok and Ethan, at ang kanya pong bunsong anak na si Alex. Mag-anak si John and Christy Tunel Angeles, si Mariel, at ang ating pong gwapong apo na si Jabog. Yung po naman sa Australia, ang ating mga pinsan, no? Si Benny and Tess Vizcara Tunel and family, Nora Tunel Taiso, and Grace Tunel Cadisi and Simon Cadisi. Yan po, buhat naman po sa Australia yan. Na po. At batayin ko na po ng belated happy birthday si Evelyn Gueco, na po, dyan po sa may San Fernando, na po, Pampanga. No? Nagdiwan ng kanyang kaarawan at maging masaya siya at mas lumakas pa ang kanyang katawan, humaba pa ang kanyang buhay at marami pang kaarawan na dumating sa kanyang buhay. Na po. Ito naman po tayo, na po. Yung pong aking tsuhin na galing din po sa state, binabati ko rin po ng mga Merry Christmas. No? Si Tito Bebeng and Tia Linda Isguera, na po, na ngayon po narito sa Pilipinas at alam ko magtatagal sila rito mga 1 taon, no? Para magpalakas, magaling sa Pilipinas kasi sa abroad daw, masyadong malamig at talagang dala ng may edad, hindi na rin masyadong kaya ng kanyang pangangatawan. Kaya dito sa Pilipinas kasi rainy season at saka sunny, ikang magdadalawa lang, hindi katulad si state. Pag lumamig, sobrang lamig na hindi makakaya. Kaya dito muna sila pansamantala. Na po, hello. Tuloy-tuloy po tayo. Na po, 3 days na lang, magpapasko na. So, lahat po ng mga namimili, kasi alam mo, Pilipino, mahilig mag-imbak mamimili. Ingat-ingat po kayo sa inyong pamimili. Yung pong frozen na meat, na po. Ay, naku, nagkalat po siya sa iba-ibang palengke yan. Ha? Yung bibili nyo, tingnan nyo. Kasi pagka malamig, frozen meat po yan. Na po. Huwag nyo po bilhin yan. Bumili po kayo ng press. Makikita nyo naman po kasi yung kulay ng frozen meat at yung pong press meat. No? Pag hindi po nyo't malamig, huwag nyo na pong bilhin. Kasi po nakakatakot yan. Po, lagi po yung dumarating lalo pagka magkakaroon po ng malaki ang okasyon. Po, naglilitawan po yan. Yung iba naman dyan, double dead. 2 beses kinatay. Patay na, kinatay pa at ibinibenta pa sa market. Kaya dapat maging aware po ang lahat po ng mga namimili. Yan po paalala po lang yan. Kasi po, ang Pilipino mahilig doon sa, ay mura rito, mura ito kasi, yun nga, mura, nagkanayari, nagkasakit ka naman. Kaya dapat po tayo mag-ingat. Lalo na ngayon, 3 araw na lang, dagsa ang lahat ng mamimili sa lahat ng lahat ng lugar ng palengke. No, kaya yung pong bibili nyo pagkain, nakakain lang yung mga minamahal sa buhay at yung mga bisita mo, baka frozen meat yan. Alin sa dalawa? Ma-poison kayo o masira yung tiyan? Dalang ang inyong nabiling karne o manok o anong bagay na frozen, baka masira po yung tiyan ng mga kakain. Kaya ingat-ingat po tayo. Okay na yung medyo mahal. Basta tiyak na ligtas yung kakain. Frozen na bili mo, yan ang nangyayari. Saka yun po sa ilang araw lang po yung mga simbang gabi. Na po, bali 3 araw na lang, no? Sa lahat po mabubuo ng 9 na araw sa kanang pong pagsimba de Gallo, no po, sana nag-wish kayo. Kasi po, pag nag-wish ka at binumo yung 9 na simbang gabi, na tinatawag na Misa de Gallo, granted po yan. Hindi mabigay sa inyo ngayon, agad,
Pero darating po yan, yung po mga wish nyo. Ano po? At binabati na rin po namin, ano po, yung po nga nagdiwan ng kanyang karawan kahapon, na po ang aming CEO na si Tita Mel Elizalde, sa kanya pong 37 years old, na po. At talagang aktibo, kita niyo naman po ang kanyang kasiglahan, na po. At binabati po namin siya ng isang maligayang kaarawan. Marami pong darating pang kaarawan sa kanyang buhay, kalakasan, kaligayahan, at sasamahan na rin po namin ng pagdarasal na maging matagumpay yung pong Elizalde Broadcasting, na po, para po sa patuloy na pagbibigay ulat, na po, sa ating mga mamamayan sa nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating buong bansa. Yan po Yan po, nakita nyo sa screen si Tita Mel Elizalde, ang aming po CEO na po sa Elizalde Broadcasting. Yan po yung mapagmahal. Bali, yan po yung aming ina sa aming studio. Yan po. At tuloy po tayo, ano po? Yun po sa mga, tuloy tayo sa mga Kapaskuhan. Yung sa mall naman po. Yan po. Ingat-ingat din po tayo dahil sa dami po ng tao, siksikan, maging sa Divisoria, sa mga lugar. Dapat po, nag-face mask po tayo. Ayon po sa DOH, lumataas na naman po yung COVID-19. Na po. Pero, dala ng tapang at lakas ng loob ng mga Pilipino, karamihan dyan, di nagsusot ng face mask. Pero iba pa rin po yung nag-iingat. Na po. Hindi man po natin sundin yung DOH. Na po. Pero mas maganda pa rin po, ingatan din po natin ang ating sarili. Pagkasiksikan, no? Kagaya ng mall, yung sa palengke, o si Divisoria, Bloomingtreet, o anumang pang lugar ng siksikan dahil po sa mga namimili, mag-face mask po tayo. Protection po natin yan. Na po. Kasi, hindi po natin alam, na po, kung kaharap po natin, porkit may ubo, akala natin COVID, hindi po. Iniingatan din po natin ang ating sarili, kaya po tayo nagtatakip sa ating bibig at ilong, kasi po, may mga virus pa rin po. Hindi pa rin po totally nawawala, na po. Mas maganda pa rin po nag-iingat. Kaya tandaan po natin, lagi po tayo magpe-face mask. No? Kundi naman, yung pong open space. Kaya nga wala ka masyadong katabing tao. Pero pagka magkakatabi kayo masyado, nako-compress yung pong lugar ng pinuntahan nyo, dapat mag-face mask ka. Okay Yan lang, paalala ko lang po yan. No po? At siya pong mga nagsisimbang gabi, mga kabataan. Nalako, ibang-iba na po ang panahon ngayon. No po? Iba nagsisimba, pero nagkukwentuhan, mga kabataan. Pero darating ang araw niya, alam ko maraintindihan ng mga batang iyan ang kahalagaan ng pagsisimba. Na dapat nakapokus sila sa kanilang pagsisimba, hindi yung dala na nagsimba dahil nasa barkada. Okay Ngayon naman po, ilang araw na, marami na po kasi nagaganap na Christmas party. Na po, sa lahat po naman umati ng Christmas party, wag po kayo masyadong magpakampante sa inyong kalakas at kalusugan ng katawan. Na po, nandyan yung ikang ay handa ang masasarap. Lechon, crispy pata. Naku, sasarap niyan. Bulalo. Naku. Ayan masasarap tikman yan. Matataba. Baka mamaya, sa sobrang katuwaan mo, kalalaklak. Kakakain. Baka ikaw na may magkasakit. Hilay-hilay lang. Mahaba pa. No? Konting konting kain, okay na yun. Kasi mahirap din po magkasakit. Sayang. No? Ingatan po natin ang ating sarili sa dating ng Kapaskuhan. Huwag po tayo masyadong magpakasagad sa pagdiriwang ng masasarap na kakainin, inumin, na nakakalasing. Kasi po,
Karamihan dyan, nagkakaroon ng disgrasya, lalo na po yung may hilig uminom. Iinom ka ng marami, yung pala'y nakamotor ka. Iinom ka ng marami, nakakotse ka, may kasama ka. Yung pala, iba na, nakakatulog ka na sa pagmamaneho, dala ng kalasingan. Pero mas maganda, hindi naman po pinagbabawal yun eh. Uminom ka, okay lang. Ako, umiinom din po ako. Kaya lang, may limitasyon. Tandaan po natin, mas maganda yung nag-iingat. No po? Mahirap. Kasi kapaskuhan, kasiyahan, kagalakan, party rito, party ron. Nakakalimutan na ang kasiyahan minsan nauwi sa kalungkutan. Bakit ko nasabing mauwi sa kalungkutan? Kung nadisgrasya ka, kawawa naman ng iyong pamilya. Kaya ingat-ingat po tayo sa lahat pong Pilipino, hindi lang po sa ating bansa. Po? Kasi sa ating bansa, napakasaya ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kasi sa ibang bansa po, wala yun eh. Po? Pagdating lang 24 na araw, Dispiras, Christmas Day, po? Christmas Day, po? Sa ibang bansa, sa table lang po yan. Kakain, iinom ng konti, kwentuhan, and then matutulog na. Sa Pilipino, hanggat hindi sumisikat ang araw at hindi pa lumuluhod yung tao sa kainuman at nakakatulog, tuloy ang kaligayahan. No? Bahala na bukas. Yan ang katwiran ng mga Pilipino. Pero dapat din po natin ingatan kasi minsan nga sinasabi ko nga po sa inyo, sa sobrang kaligayahan, nakakalimutan ng sarili, yung pala'y kapahamakan. Okay Merry Christmas sa all Pilipino. No? Mahirap at mayaman. Iisa lang naman ang ating mga hangarin, maging masaya at maligaya, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. No po? Para po sa lahat yan. No? Mas magandang nagbibigay kaysa ikaw ang bibigyan. Tandaan po natin, mas magandang makita yung binibigay mong pagmamahal sa kanyang kapwa, no? Kasi ibinibigay mo yan sa Diyos. Kung ano ang binigay mo sa inyong kapwa, binigay mo sa akin yan. Kung pinakain mo ako, pinakain mo ang Diyos, lalo to sa mga mahihirap. Kasi madalas po yan, no? Nasa Biblia po yan. No? Isa ang mga salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang kahulugan po ng Kapaskuhan, yung pong pagmamahalan, pagbibigayan. Na po. Okay tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mag-uulat. Na po. Ito po. Sinabi ko nga po kanina, West Philippine Sea, pinangambahan ng bawat Pilipino. Hindi lang po ako, kundi buong bansa, buong Pilipinas. Na po. Nagkukumpulang mga Chinese vessel. Hay nako. Inihayag po ng Western Command, Westcom, na hindi po maikukonsiderang invasion ang umiigting na kumpulan ng mga barko ng China sa may Ayungin Shoal. Sinabi po ni Westcom spokesperson Commander Ariel Coloma na bagamat nakumpirma ay sinagawang aerial patrols noong linggo sa Ayungin Shoal, ay patuloy po na swarming tactics ng mga barko ng China sa lugar kung saan sinadsad ang BRP Sierra Madre. Premature pa po anya para tawagin itong all-out invasion. Anya, base sa kanilang nakikita sa ground ay pareho lamang sa dating mga taktika na pagkukumpulan ng mga barko ng China. Ginawa ng opisyal na pahayag bilang tugon sa inilabas na artikulo na isinulat ng maritime security expert at dating US Defense official na si Ray Powell na tinawag na umiigting na presensya ng China sa pinagtatalo ng karagatan ang invasion. Bilang paglalarawan sa presensya ng 11 Chinese vessel na nasa loob ng Ayungin noong December 11, habang maraming mga barko pa ng China ang nakapalibot sa labas ng Ayungin, hinimok naman po ng Western official si Powell na ipaliwanag ang kanyang naging basehan sa paggamit ng terminong invasion. Sa kanyang artikulo na ninathala sa isang website, dahil po sa bunsod nito, marami po naniniwalang tumitindi pa po ang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala nitong Biyernes, sinabi po ni Commander Coloma na
Naobserbahan ng Aerial Reconnaissance Team ng Westcom ang 10 Chinese vessel sa bisinidad po ng Ayungin Shoal, kabilang po ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel, nakaposisyon sa lupot labas ng Ayungin. Bilang tugon, nag-deploy po ang Westcom ng tropa nito mula po sa BRP Sierra Madre, lulan ng rubber boats para po mahadlangan ang Chinese vessel sa loob ng Ayungin Shoal. Nakalagdang ding magsumiti ng report ang Westcom sa kanilang findings sa isinagawang aerial patrols. At ang higher headquarters na nagpapasya kung nararapat na magsagawa ng mas mahigpit na tugon ang Armed Forces of the Philippines. Na po? Kasi po, nag-usap na po ang ating pong magaling na sekretarya para po sa Sudan natin sa West Philippines, ang kanilang pong ambassador. Na po? Ngunit, pinagdidiinan po ng mga China na tayo pa ang may kasalanan. No? Tayo raw ang nanggugulo sa kanilang mga nasasakupan. West Philippines yan. Pilipinas ang nakalagay, hindi naman Chinese. West Chinese Sea ba yan? Hindi naman. West Philippine Sea. Sa kapatid, sa atin yan. Ilang beses na rin tayo nanalo sa ating pagpoprotesta. Ngunit, hanggang ngayon, hindi pa rin po yata nila naiintindihan na yung batas na ibinaba at hinatol para sa atin ay hindi po nila kinikonsindera. Ano pa ang gagawin ng mga Pilipino? No? Lagi nyo lang kami ginigiit, minamaliit. Na po. Hindi po porkit kami maliliit. Na po. Meron din po kaming dumarating ang panahon na lumalaki rin po kami. Kasi sabi nga po ng ating Pangulo, ang karapatan natin sa West Philippine Sea ay patuloy niya ring ipaglalaban. Maninindigan ang ating mga kasandaluhan. Kahit sinong Pilipino, kahit sinong tao, pag sana sa lugar mo at sa iyong mga teritoryo, naangkinin na hindi mo kaano-ano, no? At ibang dayuhan pa, naangkinin ang sarili mong lugar. Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa kasagutan dyan sa West Philippine Sea. Pero dinadalangin ko rin po sana na huwag na maghumantong sa mga bagay na hindi maganda. Pagkat alam ko, ika nga, matindi yung pong tensyon dyan sa West Philippine Sea. Pero dinadaan pa rin po natin sa panalangin na magkaroon ng katugunan ng maayos na pamamaraan. Kasi po, wala naman po nananalo sa digmaan Na po, lahat yan talo. Kung sino magsimula at sino naman po magtatanggol. Palitan po yan. Hanggang sa mga taong walang kinalalaman, ayaw sa digmaan, nasa sangkot, nadadamay. No? Pati malilit na bata na dapat naglalaro, pero nadadamay sa kaguluhan. Ayaw po natin yan. Ang gusto lang natin, yung atin ay sa atin, yung sa kanila. Pero nangyayari, hanggat nagtatagal, mas lalo yatang pinaninindigan ng mga China na yung West Philippine Sea kanila. Saan tayo lulugar? Ibibigay ba natin yung ating sarili sa kanila? Yan po, malaking katanungan po yan para po sa lahat ng mga Pilipino na manalangin tayo na huwag humantong sa bagay na hindi maganda, yung West Philippine Sea. Okay, Okay. Tandaan po natin, ang ating pong West Philippine Sea ay pag-aari po ng Pilipinas. So, paninindigan po natin yan na po hanggang sa dumating ang panahon na tuluyang bibitawan niya ng China. Na po. Maraming mga bansa ni kinukundina ang lahat ng mga pangaharas, lahat ng panggigipit, lahat ng bagay na hindi magandang ginagawa ng China sa ating bansa.
sa ating karagatan. Angkin mo ba yan? Samantalang dyan sa lugar na yan, dumadaan ang lahat ng mga nangangalakal ng mga iba't ibang bansa, nagdadala ng mga kalakalan, mga pangkalakal, pangnegosyo. Angkin mo yan, saan dadaan at magdadala ng mga pangnegosyo, yung pangkalakalan, yung barko, kuya, aangkinin nyo, maglalakad yung magdi-deliver ng mga produkto. Anak ng hapon, anak ng inchik, sana magkaroon ng maayos na pag-uusap. Kundi man po, talagang daanin sa, maayos na pag-uusap. No? Magbigayan, gumawa ng paraan kung paano magkakaroon ng bigayan para sa ikaayos, ikakaganda, ikakapapayapa ng lugar na yan. No? Inaangkin nyo, inaangkin ng Pilipinas. Hindi lang naman Pilipinas umaangkin dyan sa lugar na yan. Marae. Nandyan China. Nandyan yung Vietnamese, Malaysia. No? Yung magkakatabi na bansa. Meron din lugar nila na kailang inaangkin. Pero hindi doon sa ating lugar na West Philippine Sea. No? Sana nga magkaroon ng pagbabago. No? Okay. Tuloy-tuloy po tayo, ano po? Ito naman po yung tabayanan po natin yung ating kapatid na si Fernando Jota. Kapatid, asan ka na? Asan na yung pag-uulat? Antabayanan kita. Antabayanan namin yung pag-uulat. Okay. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, ano po? Pagdasal po natin yung ating suliranin sa West Philippine Sea. Yan lang po, malakas na panlaban natin, yung pananalig natin at paniniwala na aral ng Diyos na gagabay at papatnubayan tayo. Lalo ng ating presidente, no? Tulungan natin siya, no? Pagdasal natin na mas lalo madagdagan pa ang kanyang kaalaman, no po? Para po, doon po sa ating suliranin sa West Philippine Sea, yan lang po malaking tulong maibibigay natin sa ating Pangulo na ipagdasal siya at matulungan siya ng ating Panginoon sa kanyang mga desisyon. Tamang desisyon para po si kabubutit kaunlad ng bawat bansa. Ang kapayapaan, katahimikan, at pagkakasundo-sundo. Okay, Ito na po sa ating pag-uulat muli, na po, yung po nga itinatanggi, na po, maring itinatanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinagbantaan niya ang buhay ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro. Sa counter affidavit ng dating Pangulo na may petsang December 11, subalit isinupubliko nitong lamang ng December 15, sinabi nito na hindi nito pinagbabantaan ang mambabatas, kundi ikinuwento lamang umano niya ang kanyang naging pag-usap ng kanyang anak na si VP Sara Duterte tungkol sa panukalang confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, at Department of Education, DepEd. Subalit isang buwan na nakakalipas noong November 16, sa kabila po ng naunang inihain ng criminal complaint ni Rep. Castro at inisyu ng subpoena ng Quezon City prosecutors laban sa kanya, muling binanatan at pinagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro. Subalit sa parehong counter affidavit ng dating Pangulo, sinabi ito sa kanyang naging pahayag sa ikalawang subject episode ay hindi rin po maaaring mabigyan ng kahulugan bilang isang communicated intent to implicate physical or other harm. Sa personal complaint ni Rep. Castro,
iginit nito na wala sa kanyang mga nasambit ng salita ang nagpapahiwatig ang kanyang personal na determinasyon, kagustuhan o kakayahan. No po? Yan po'y tinatanggi ng ating dating Pangulo, no? Na talagang pinagbabantaan niya. Yung pong ating representative na si Franz Castro. So, tingnan lang po natin na po, yung po mga, pag nagkaroon na po talaga na balik-taktakan, na po, yung po sa paghahay niya ng reklamo, tingnan po natin kung gano'ng katibay pa rin po at gano'ng katikas ang dating Pangulong Digong Duterte na po sa kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili. Okay ha? Ito naman po tayo na po. Most wanted person na po ng Navotas City. Timbog, binitbit sa selda ng isang babae. Babae pala to. Kita nyo naman. Na wanted sa kasong illegal na droga na maaresto sa isilagwang manhunt operation sa Navotas City. Kinilala ng Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez ang naarestong akusado na si alias Demetria, 37, residente po ng Barangay Tangos South at naikatala bilang top 9 most wanted person sa lungsod. Sa kanyang report kay Northern Police District MPD Director Police Brig General Rosalito Gapas, alas 6:15 ng gabi na maaresto ng mga operatibang ng warrant of arrest Supreme Section WSS sa Bagong Kalsada Street, Barangay Tangos South. Nadakip si Demetria sa bisa po ng warrant of arrest na inunsyo po ni Presiding Judge Ronald K. Torrejos na Regional Trial Court Branch 288 Navotas City noong November 15, 2023 para po sa paglabag sa Section 5 and 11 of RA 9165. Pansamantalang nakapiit ang akusado sa Custodial Facility Unit ng Navotas CPS habang hinihintay ang paglabas ng commitment order mula po sa korte. Ito po ay dahil po sa droga, no po, Comprehensive Dangerous Drug Act 9165. No po. Alam niyo po, pagka yung droga, no po, binebenta, malaki ang kita. Talagang totoo po yan, malaki ang kita. Pero kapalit po niyan, buhay. Buhay, kahihiyan, kasiraan ng pamilya, buong pagkatao, no? Hindi lang ikaw, buong angkan, nadadawit yan dahil sa iyong mga gagawing bagay na hindi maganda. Kasi, sa pagbebenta mo ng droga, hindi lang iisa ngayon sisirain buhay. Nasisirain mo yan, ang buong pamilya, dahil yung tatay natutong magdroga, nakalimutan maghanap buhay, nakalimutan magbigay ng pamumuhay sa kanyang pamilya, napabayaan. Dala-dala mo yan, konsensya mo na yan. Yan po ang kapalit ng malaking kita sa droga. No? Ang sirain, ang pamilya. Kaya sa lahat po ng mga nagbabalak gumamit ng droga, kalimutan nyo na po yan kasi masisira ang inyong pagkatao at inyong pamilya dahil sa droga na yan. Iwasan po natin yan. Wala pong kainitan yan. Kawawa ka lang. No? Kaya nga po, meron po tayong sa mga kabataan, meron po ang bawat lugar sa barangayan, mga politiko, nagkakaroon po silang programa, basketball, laban sa droga. Gumagawa sila ng mga programa, pampalakasan para malibang, mapokus ang isipan ng mga kabataan sa palakasan, hindi para malulun sa droga. No? Kasi po talagang pag nahook kayo dyan sa droga na yan, naku po, yung mga dating hindi mo ginagawa, magagawa mo. Yung dating mahihiyain ka, magiging makapal ng mukha mo. Mawawala ang iyong kahihiyan dahil sa droga na yan. Kaya nga droga yan, demonyo yan sa buhay ng tao. Pero dito sa ating sa Pilipinas, wala naman pong Pilipinong gumagawa ng droga na yan Shabu. Panichekwa po yan. Walang Pilipinong marunong gumawa ng shabu.
karamihan dyan, pani-incheck. Po. Sure rin sa West Philippine Sea, incheck. Sure natin sa Shabu, incheck. Sure natin sa Pogo, incheck. Yung mga nagliliparang mga tsekwa, kaya lang kasi nakakalusot, dalang pagbaksak ng pera, nakakalimutan na po ang tungkulin, kaya lumulusot yung po mga China. Apo. Marami rin po mga Chinese-Filipino na ang mga puso ay Pilipino. No, hindi ko po nilalahat ng China kasi marami na po rito yung inchik. No po, punta po kayo dyan sa Binondo. No po, 95% na po dyan mga nanira pa ng inchik. No po. Meron po mga kaibigang inchik na mababait. Hindi po lahat. Hindi ko nilalahat ng inchik ganun. Po. Pero usually rin natin sa West Philippine Sea, napakalaki po. Kasama rin po yan na pati yung mga inchik na mga Pilipino narito, nadadamay, no? Nasasaktan dahil sa pangyayari na yung suri natin sa West Philippine Sea. Apo? Muli sabi ko po sa inyo, 3 araw na lang, Pasko na. Sa lahat po ng ninong at nilang nananawagan po ako, wag po kayo magtago. Maawa kayo sa inyong mga okay. Tapos na ako Ito lang Oo. Sa lahat po ng ninot nilang tandaan nyo, wag po kayo magtago. Wag nyo unahin. Wag nyo po unahin ng inyong sarili na mamasyal, pumunta sa abroad. No? Magpakasarap, magpakaligaya. Nakalimutan nyo po tungkulin nyo. Kalila, sandali lang tagal, no? Huwag nyo kalimutan, mga ninong-nilang, maglaan kayo ng oras o maglaan kayo ng regalo para sa inyong inaanak. Kasi iyan, kaya nga kayo kinuha bilang ninong at nilang dahil kayo pangalawang magulang, no? Saan tatakbo yan pagka nangangailangan? Sa inyo, kasi kayo ang kanilang nilang at ninong, no? Bilang magulang. Tandaan nyo po yan, responsibilidad nyo po yan, no? Kasi po, humarap kayo sa simbahan, no po, at kayo naging bilang magulang. Kaya sa darating po ng Kapaskuhan, ipadama nyo at ipakita sa inyong mga inaanak kung ano ang kahulugan ng Kapaskuhan. Ayan tandaan po natin. Shoutout muna po tayo kay Kuya Chot Velasquez, watching, salamat. Maging po sa El Salde Broadcasting, Grace Bilato is watching. Salamat. Like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa lahat ng nagpo-programa dito sa El Salde Broadcasting. Po. At susunod po ay marami pa pong mga bagong Ay, nako. Yan po hintayin niyo po. Marami pa rin po mga broadcaster na mag-uulat dito sa El Salde Broadcasting. Apa? Pasalamatan ko na rin po yung PLDT sa alam putol-putol na
Ay, thank you, PLDT. Putol-putol lang inyong mga net. Ba naman yan? Nagre-report kami. Gusto nyo bang mapakinggan yung aming pagre-report na putol-putol? Maawa naman kayo. Sapat naman ang aming binabayad sa inyong kumpanya. Ang binabalik nyo naman ay purwisyo. Ano ba naman kayo? Ayusin nyo yan. Kawawa naman yung mga kliyente nyo. Ano? Magpaskong Pasko. Binibigyan yung problema, yung mga tao, lalo ba yung mga tatawag sa mga minamahal sa buhay, yung nasa abroad. Bigla na mapuputol. Hindi nyo alam kung ano ang malaking bagay na maigagawa niyang network nyo. Kaya dapat ayusin nyo po yan. Po. Merry Christmas, kahit masakit sa loob ko. Muli ang inyo po lingkod, Destiny ng Sulyap, pasamantalang mamamaal at muling babalik bukas upang mag-ulat sa kaganapan pangyayari sa ating bansa. God bless po.